Okay, kamusta po? Welcome po sa panibagong vlog natin from the Philippines, yan, from Las Piñas. Nakita nyo po, gumamit tayo ng laptop kasi meron po akong mahalagang i-share sa inyo. Applicable po ito sa mga papunta na rito sa US or sa mga bagong immigrant katulad ko. I think applicable din to sa sa mga immigrant na talaga sa US kahit matagal na kayong immigrant, I mean. Kasi kagabi, hilig ko kasi bago matulog is nag-i-scroll tayo sa mga Facebook, Instagram, yung mga reels yan. So, habang nag-i-scroll tayo, may isang reel doon na hindi ko alam kung immigration lawyer siya or expert lang siya about immigration dyan sa US. Na as a new immigrant, sabi niya, responsibility ng isang new immigrant na lagi mong i-update si USCIS if may bagong information about you. Yan. Hinighlight niya, ang pinaka-hinighlight niya is yung current address mo. So, kung may bago kang address, kailangan mo silang i-update, which is very applicable sa akin. So, bigla ko kasing naalala, sobra kasing preoccupied natin yung nasa US tayo. Nakalimutan natin gawin yung bagay na to. Naalala ko na yan nang dahil sa comments nyo. Lalo na yung time na nakuha ko yung green card ko na i-update ko si USCIS about sa change of address ko dahil napapanood nyo naman po yung mga nangyayaring experiences ko sa Amerika na meron na tayong bahay na nirerentahan. So, isa sa mga comments nyo is yung new address ko, kailangan i-update na natin si USCIS. Naalala ko na yun. Pero nakalimutan ko rin. Kasi, yun nga, masyado tayo excited sa pag-uwi sa Pinas So, habang pinanunood ko yung reels kagabi, bigla ko rin naalala yung mga comments nyo. Kaya sobrang salamat, no? At least naalala ko pa rin. Kaya pagising natin kanina, yun yung isa sa inasikaso natin. Well, madali lang naman. Nagawa ko siya in less than 10 minutes. So, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa yung pag-update. So, before pala tayo mag-proceed doon, para rin sa kaalaman ng mga bagong papasok ng immigrant or yung papasok ng US as a new immigrant, bago po kasi ako mag-US 2 months ago, nagbayad na ako ng aking green card fee. Online ko po yun binayaran. Tapos habang yung process na pagbabayad ko sa green card fee, humingi sila ng address kung saan nila i-mail yung green card. Ang binigay ko pong address is yung address po ng kapatid ko na nasa Tennessee. So, yung kapatid ko po kasi, nurse din po siya sa Tennessee and nakatira na po siya doon for the past 2 years. So, yun po yung sinupply kong information habang nagbayad tayo ng ating green card. So, yung pagbayad naman sa green card, binanggit ko na rin po ito sa mga nakaraang vlog ko. Pwede nyo po siyang gawin bago kayo mag-US, pwede na kayo magbayad online, or pagdating nyo sa US, pwede nyo pa rin pong bayaran. Ang catch lang doon, syempre, pagdating nyo sa US, babayaran nyo pa lang, kumbaga may mga additional gagawin pa kayo, di ba? Ako kasi, kaya ako binayaran beforehand, ayoko na nang iisipin pa na kailangan ko pang magbayad upon arrival sa US. Si USCIS, ang pinangangawakan nilang address sa pangalan ko is address pa ng kapatid ko. So, alam nyo naman po sa mga sumusubaybay sa vlog ko na nakahanap na tayo ng bahay na rerentahan sa Taylorville at meron na akong panibagong address. So, kailangan natin i-update si USCIS dun sa bago nating address. At hindi lang po address kung meron na kayong phone number sa US, i-update nyo din po sila. Para alam po nila kung paano kayo kukontakin, either through your address or through your mobile phone number. Ito lang, in-screenshot ko rin yung step by step. Mabilis lang talaga. Para rin po may idea kayo. So first, punta lang po kayo sa web browser nyo, either sa phone or sa laptop. I-type nyo lang po yung uscis.gov. So, make sure naman po, pagpunta nyo sa uscis.gov, meron na po kayong account, di ba? Kung wala naman po kayong account, pwede naman po kayong mag-sign up, and then, the rest is self-explanatory.
Tama ba? Yan. So, input nyo lang po yung information nyo para makapag-create kayo ng account. And sa case ko, matagal na tayong may account. So, nag-login na lang po tayo. Pero po, bago kayo mag-login, hihingi rin po sila ng mga security information for you. Like, nagsisend po sila ng verification code. For your safety and security na rin po baka kasi, syempre, alam naman natin yung mga hackers no? So, i-input mo yung verification code mo bago ka tuluyan makapasok sa pinaka-homepage ni USCIS. So, pagpasok mo sa page ni USCIS, ito po pinapakita ko po sa screen. Sundan nyo na lang po. Pag nakapasok na po kayo sa page ni USCIS, hanapin nyo po yung page doon na My USCIS. Yan. I-click nyo po yun, yung My USCIS. So, pag-click nyo po kay My USCIS, dali po para po masundan ko kayo. May option naman po doon na change your address. Yan. I-click nyo po yung change your address. So, pag nandun na po kayo, input nyo na po yung bago nyong address. Tapos saka dulu-duluhan po nun, parang meron pong confirmation number and yung status ng pag-update mo ng information mo. So, ako, ini-screenshot ko na lang po para po may copy ako. Pero, I think matatanggap na rin po nila yon real time sa system ni USCIS na nag-input ka ng bago mong address. So, from address ng kapatid ko sa Tennessee, pinalitan na po natin ng address natin sa Illinois. Yun po yung mahalagang ma-share ko po sa inyo about sa pagiging new immigrant. And again, applicable din yata to sa mga matagal ng immigrant, lalo na pag, syempre, lumilipat din po kayo from one place to another. So, gawin nyo rin po yan para updated po si USCIS. And ang sabi nga ni Reels na napanood ko, isa po yan sa responsibility natin bilang immigrant sa US as a permanent resident. Yan. Shout out time! Marami po nagre-request at maraming salamat po doon. So, umpisa na natin mag-shout out. Dito po kay Ma'am Paula Joy Castillo, isa pong nurse sa Virginia, USA. At kay Sir June Gonzales, ang kanyang may bahay. Sabi ni Ma'am, yung vlogs daw po natin, nakakapagpa-relax kay Sir bago matulog. So Sir, salamat po. Nood lang po kayo ng mga vlogs at makatulong po tayo palagi sa pagre-relax nyo. Itong susunod na shoutout, kakaiba to. Ang vlog daw natin parang naman daw, Korean novela. Yan. Pero marami din daw silang natututunan na tips at inaantay din po nila ang kanilang priority date. So, shout out po to Wason Siblings. Sana po yung priority date nyo sa mga susunod na visa bulletin is mag-current na, no? Pagdasal po natin yan. And yung sa Korean novela, may isi-share ako sa inyo, no? Si Mrs. mahilig din dyan. Yan, pag nakaumpisa na yan ng isang episode, tuloy-tuloy na yan. At ang isa sa favorite niyang naaalala ko ay si Lee Min Ho. Yan. Kung kilala niyo po si Lee Min Ho, makaka-relate po kayo sa sinasabi ko. Pero yung mga ibang bago ngayon, hindi na po ako familiar. Pero kung Korean novela yung vlog natin, sana si Lee Min Ho din tayo sa vlog natin, no? Peace po, peace. Joke lang. Pero super guwapito po yun, si Lee Min Ho. Yan. Next po, si Crispy Patata. Okay. Nasa Houston, Texas na sila ngayon. Dahil before, nasa Burbank, Illinois daw sila. Hindi na daw nila kinaya yung lamig, kaya lumipat na sila. Tapos, Choyax from Cebu. Dito naman tayo sa Pinas. Sabi niya, sana mabigyan siya ng chance makapunta sa US. Choyax, lahat naman. Hindi naman masamang mag-dream or mangarap or tingnan mo yung status mo or ano yung pwede mong gawin kung gusto mo talaga makapunta ng US. Marami rin naman ways bukod sa nangyari sa amin. Yan, mag-research ka na lang. Malay mo, qualified ka naman, di ba? At saka, again, tulad nung sinasabi ko sa mga iba, pag-pray lang natin at makakamit mo din yung US dream mo. So, Choyax, kamusta sa iyo dyan sa Cebu? Yan.
So next, from Burbank, California, si DJ Alvin Pioneer. Sir, kamusta po? Ito, nagpa-hi lang kay Ali. Ali o Alay. Hi daw kay Ali from Liz Kulig. Yan. And then from Maryland, USA, Ma'am Teresa Reblora. Kamusta po dyan sa Maryland, ma'am? Tapos, Phil-Am VT. Sabi niya, nag-aabang daw yung vlogs natin lagi. Si Sel and Joe of Vermont. Yan. Kamusta po, Sel and Joe? Nood lang po kayo lagi ng vlogs natin. Tirik ang araw. Pero okay lang. Mas okay to. Ngayon, naiintindihan ko na yung mga nagsasabi dyan sa US na ang isa sa advantage na dito sa Pilipinas, every time aalis ka ng bahay mo, madali magbihis. Suot mo lang yung shirt mo, suot mo lang yung shorts mo, tapos sapatos mo, alis ka na, diretso. Hindi tulad sa US, which is first hand ko na naranasan. Though 2 months pa lang ako, hindi ko naman masasabing bihasa na tayo, pero naintindihan ko na kayo ngayon na ang dami pang cheche bureche, no? Kailangan mong magsuot neto, or o kaya naman papakiramdaman mo muna yung weather kung kaya mo ba yung lamig or hindi. Tapos pag hindi mo kaya, ang dami mo pang susuotin, ilang layer pa yung susuotin mo, ultimo sa pambaba, ultimo sa medyas, and then sa sapatos, 'di ba? Tapos kung mas snow naman, i-make sure mo yung suot mong sapatos, kung meron ka ng winter shoes, yun yung susuotin mo. Ang dami mo pang iisipin, no? Compare dito sa Pilipinas na katulad ngayon, alam mong mainit, or o kaya naman kahit di mainit, kaya naman natin yung lamig dito pag amihan season. Basta suot ka lang ng shirt, suot ka lang ng shorts, larga na, di ba? So, ngayon, naintindihan ko na kayo ngayon, yung mga, lalo na yung mga may mga kamag-anak din tayo sa, or kaibigan sa US, lalo na doon sa mga lugar na malalamig. Yan ang mga karaniwang sinasabi nila sa atin na, ayan, masarap sa Pilipinas kasi nga, ganito lang kadali magbihis pag gusto mo lang lumabas anytime. So, ayun, speaking of labas, samahan niyo ako dahil meron tayong kinikrave, no? At gusto ko na makita rin yung paborito kong mall. Ito kasi yung tambayan ko bago ako umalis na papuntang US. Mag-workout ako dito rin yung gym ko, which is yung Anytime Fitness, and then pagkatapos natin mag-workout, dito tayo madalas tumatambay. Meron akong kinikrave na isang kainan doon na madalas ko rin na rin binibilan after natin mag-workout. Pakita ko sa inyo. Tapos maggala na rin tayo kasi masarap din sa mall ngayon dahil mainit ang panahon. Mas masarap sa loob ng mall kasi malamig. SM South Mall tayo. Yan ang pinaka-paborito kong mall dito sa Las Piñas kasi bukod sa malapit lang sa bahay, halos kompleto na rin dito. Isa to sa pinakamalaki, or ito ang pinakamalaking mall dito sa Las Piñas. Hindi ako sure pero pakiramdam ko ito yung pinakamalaking mall dito sa Las Piñas. So nandito na rin halos lahat, hindi mo na kailangan dumayo pa ng Maynila like Mall of Asia or BGC or Makati. Yan yung mga malalaking malls doon. Pero syempre, gusto mo pa rin puntahan yung mga lugar na yon dahil, 'di ba? Dito lang kasi yung South Mall, tas lalo na kung halos madalas ka diyan, gusto mo rin naman ng makita yung ibang mga magagandang mall dito sa Manila. So ayun, punta tayo ng South Mall. Kakain muna tayo, medyo gutom na rin tayo dahil lunch break na. Tapos plano ko lang mag-ikot-ikot. Gusto ko lang tumingin ng mga ilang bagay na pag may nakita kasi ako, baka kailanganin namin sa bahay sa Taylorville. Para pag malapit na rin tayong bumalik ng US, may idea na ako kung anong mga bibilin para madala natin sa Taylorville. So, ayun, speaking of solo flight tayo ngayon, si Pixar,
nandun siya ngayon nakastay sa in-laws ko. Yun. So, baka magtaka kasi kayo, minsan solo flight tayo, minsan kasama natin si Pixar. So, nakapag-usap na kami ng in-laws ko at yung mother ko habang nandito kami sa Pilipinas ni Pixar. I-schedule namin kung saan pwede magstay si Pixar para naman makabanding nila. So, yun yung mga pwede natin magawa para sa kanila dahil, 'di ba, pag dinala na natin si Pixar sa US, matagal-tagal bago nila makita ulit si Pixar. Mai-share ko na rin po, kung nakikita nyo po, palagi po tayong dumadaan sa mga village, no? Ito po yung isa sa kagandahan sa lugar namin dito sa Las Piñas. Meron po kasing tinatawag na friendship route. Yan. So, lahat po ng mga villages sa Las Piñas, inopen po nila yung mga kanya-kanya nilang mga gates for Las Piñas residents para maka-ease din ng traffic na palaging nako-congest sa main road ng Las Piñas. So, malaking bagay ito. Kaya madalas din tayo dito dumadaan para makaiwas traffic sa main road. So, sa case ngayon, habang papunta tayo ng SM, backdoor ang daan natin. Ginagamit natin yung mga ilang village dito sa Las Piñas para magkaroon ng access. Pero take note hindi ka basta-basta pwede dumaan sa mga villages na to hanggang hindi ka residente ng Las Piñas. So, kailangan residente ka ng Las Piñas para ma-issue ka ng sticker. Yun. So, yung sticker na yun, ilalagay mo sa kotse mo. Yun yung tinitignan ng mga gwardya each village kung papapasukin ka or hindi. So ayun, malaking bagay ito, malaking bagay yung ginawa ng government ng Las Piñas para makaligtas ka sa matinding traffic sa highway. Welcome back sa atin dito sa South Mall. Marami po akong mga vlogs bago ako mag-US na palagi tayo nandito. Yun, kung mare-review nyo, baka magsawa kayo sa countless vlogs na dito tayo pumupunta kasi whenever natatapos na yung trabaho natin, yung sa pagde-deliver ng ating mga food, dito ang una kong baksak. Dito yung una kong pinupuntahan para mag-relax yan. So ngayon talagang na-miss ko rin talaga. Kaya ngayon, Sabado. Daming tao. Yun. Black Saturday pa rin ngayon, Holy Week. Iba na rin talaga ngayon kasi kung napapansin nyo, yung mga decades ago, ang Holy Week dito, kahit Black Saturday, sarado ang mga malls or mga commercial establishment, no? Pero ngayon iba na yung Good Friday na lang talaga ang pinakasarado halos lahat. Pero ngayon, ultimo Black Saturday, yan, bukas na. Kaya yan, tingnan mo, yung parking nga natin sa dulo pa tayo. Usually on ordinary days, dito lang ako nakapark malapit. Pero yun, dito tayo sa South Mall. Yan. Malaki rin talaga yung mall na to. Tsaka alam nyo, di ba, isa pa sa mga kaibigan ko dyan or kamag-anak ang sinasabi nila. Magaganda rin talaga ang mga malls dito sa Pilipinas. So take note, Las Piñas pa lang to Wala pa tayo sa Maynila or yung mga malls doon, sobrang gaganda at lalaki. Kaya yung may pinuntahan kami ni teens before dyan sa Decatur, Illinois. Di ba yung mall na napuntahan namin, parang ghost town na yung itsura, ang daming sarado, tas ang tahimik. Kaya ganun maganda daw talaga ang mga malls dito. So yan. Hello. Gubne.
Favorite namin ni Pixar. One of these days, kakain kami dyan. Paborito ni Pixar yung chicken dyan. Yan, dito tayo kakain sa Pouchin. Isa to sa paborito natin. College pa lang, ito na yung paborito kong kainan pag break time ko. Kaya binabalik-balikan ko to lalo na pag dito sa South Mall. Bukod sa mura, akma sa panlasa ko Pero masarap to. Mag-order na tayo. Beef wonton fried, tapos with rice. 100 sir. Dine-in po. Take out. Tapos sweet chili sauce. Sweet chili. So, ang kasabay kong binibili dyan, itong lumpiang toge. Ito, alam niyo ba yung turon sa SM, no? With chocolate turon, with langka ube. Pero kung sinasabay ko dun sa binilan ko na Pouchin, lumpiang toge, bili na rin tayo habang nag-aantay. Lumpiang toge, isa lang. Take out. Lumpiang toge, sir. Lumpiang toge. Take out. Yun lang. Yung isang receipt. Ay, sorry. Magkaiba pala. Sa Pouchin pala to. Sige lang, Paki. Salamat. Ayan yung mga offer nila. Squid wonton, crab wonton, beef wonton, shrimp wonton, shark fin. Yan. Tapos meron din silang buko pandan. Buko juice. May sweet chili sauce Yes po. Eto na. So ngayon, meron pa tayong isang pupuntahan. Kasi doon natin kakainin to. Isa rin sa aking tambayan. At kilala ko yung mga dito Gugulatin natin sila. Hindi na kasi tayo nakita ng 2 buwan Kamusta na? Hi, sir! Hello! Kamusta na? Sabi na Hindi ba sabi ko babalik ako? Opo. Break time Hello! Kamusta? Ayan. Ang aking Naka-ano na po ba kayo? Ha? Naka-ano na kayo, tapos bumalik Bumalik ako. Pero alis rin ulit ako. Kasi yung yung bata, Anak ko, oo. nakagraduate na. Kakatapos lang ng school year, oo. So, yung aking matcha. Tapos, 0 sugar na. Musta na? Si nandito pa rin? Naka-leave lang. Naka-rest day. Naka-rest day.
Sige lang. Eh, sir, tapos na. Tapos na? Guys, Hindi, okay lang. Yan, dito ang aking tambayan. Yan sina ate. So ito yung madalas natin binibili rito, yung iced matcha. Yan. Ito ang ating favorite. Before, bumibili rin tayo dito iced coffee. Tapos, yung na-try ko tong product nila, ito na yung pinalit natin sa iced coffee. So, ito ang sinasabi kong combo meal ko. So, yung ating iced matcha dito sa Boss Coffee. Tawag po ng shop nito is Boss Coffee. At ayan sina ate. Tapos ang binili natin sa Pauchin, beef wonton fried with garlic rice. Tapos lumpiang toge, SM Markets, yan. At yung sauce ng ating sweet chili sauce. Ito yung chili niya. Ito yung sweet sauce niya. So ikahalat natin yan para masarap yung kain natin. Yan. Eh, kamusta na? Marami bang pagbabago? Ganun pa rin? Rules? Ano na? Oy, talaga? Kailan? Paano yan? Paano kayo? Wala. Ay, lilipat kayo. Pero may idea kayo ilang buwan na lang. Talaga? Sad naman. Biglang humina. Sa bagay, ang dami ng coffee shop dito eh, no? Dami nagsulputan. Pero, okay naman. Nakikita ko marami naman Yung may-ari bang nag-decide? O hindi nila na-meet yung ni SM? Parang gano'n. Di ba minsan si SM meron din Oo. Si owner ang nag-decide. Pero safe naman yung trabaho niyo. Malilipat lang kayo sa iba. At least okay naman pala. Meron pala. Okay lang yun. Aalis na naman ako. At least hindi ako malulungkot na makikitang mawawala. Molito? Doon ka possible ma-assign at si wala yun naman. Siya? Oo. Pareho kayo. MOA. Oo nga eh. Baka pagbalik ko sa susunod, ba't wala na to? At least nasabihan mo ako. Talaga eh. Kami doon may pwesto, di ba sa San Pedro? Sara na rin kami. Tagal na bago ako umalis. Nilagay na natin ang ating chili sauce. Ewan ko kung naintindihan nyo sa conversation namin. Malungkot na balita. Magsasara na daw to kung tinatambayan natin. Pero no idea sila kung gaano katagal. Pero ang good news naman, hindi sila mawawalan ng trabaho. I-assign lang sila sa ibang branch. Pero 'di ba? Tagal kong tinatambayan to, mawawala. May mga vlogs din ako. Madalas ko rin kasama dito si Pixar.
So, ito sa isa sa paborito namin ni Teens Kainan. Total, nanonood din naman si Teens ng vlog natin. Ayan Marugame Udon. Yan ang isa sa favorite naming kainan dito, Japanese. Pakita ko sa inyo yung food court. Ganda ng food court dito sa South Mall. Again, sa mga bagong viewers natin, subscribers, marami na rin akong mga vlog before na madalas tayo dito sa South Mall. Pero, ayun, para sa inyo, papakita ko na lang din. Maganda yung food court dito sa South Mall. Very cozy. So, nandito tayo sa second floor. Dito yung food court nila sa second floor. So, bagong renovate din to Siguro may 1 year or 2 years na to So, dito yung simula ng food court. Yan. Titignan nyo. Diba ang ganda? So, pasok tayo. Yan ang tsura ng food court dito. Napaka-cozy talaga. Sarap tumambay, sarap kumain. Yan. So, liko tayo dito para makita nyo rin yung mga ilang shops dito. Yan. So, may sizzling plate. Nandun sa una yung takoyadon. Etong takoyadon, may mga vlogs tayo dito kasi ito yung isa sa naging negosyo namin sa SM San Pedro. Itong takoyadon. Pero yun nga, dahil nag-US na kami, ipinasara na namin siya. So, ito yung mga kainan dito. Ito ang isa sa paborito ni Teens, ang Mr. Kimbab. Yan. Teens, yan. Tignan mo yan. So, ikot pa tayo. So, ang ganda ng concept dito sa para kang nasa highway, parang ikaw yung kotse mismo. Habang nagda-drive ka iba't ibang shops ang mga makikita mo pero kainan. Ayan. Tapos may laruan din yung mga bata, which is yan, mga bata. May tambayan din. Yan mga lovers, di ba? Yan. So, dito ulit tayo sa mga kainan. Yan. Dunkin. Ang naging option natin sa O'Hare kasama ang McDo. Tapos marami pang kainan dito sa kabilang side. Yan. Ito ang kinababaliwan ng lahat, ang potato corner. Mayroon din dito. Tapos, ito, isa rin to sa binibila natin after natin mag-gym. Itong yogurt place kasi meron silang fresh blueberry. Ito siya. Bibili tayo ng yogurt tapos sasahugan natin ng fresh blueberries. Hiling natin yung blueberry na prutas Yan yung mga binibili natin sa Walmart or Kroger. At syempre, hindi mawawala ang Uniqlo sa SM. Karamihan ng SM dito sa Pilipinas merong Uniqlo. So, itong Uniqlo, dito rin namin binili yung mga thermal namin. Mga ginagamit namin dyan sa US. Yung pang-ilalim na top and yung pants na thermal. Kakain na naman tayo. Nandito tayo ngayon sa Paris Baguette. So, bumili tayo ng chewy donut. Yan. Parang mabilisang merienda na rin natin. So, kasama na rin dito, habang kumakain tayo nito, shoutout na naman tayo. Tikman muna natin Alam mo? First time kong kumain dito. Medyo matagal na rin to. May isang taon na rin tong Paris Baguette Lagi lang natin dinadaanan. Ngayon lang tayo napabili. Para sa inyo. So, syempre, dala natin ang ating pang shoutout.
Okay, simulan natin kay Sir Rolly. Rolly Adventure ng Bicol. Yan, dito lang sa Pinas. Yan ang probinsya ni Papa. Nandyan siya ngayon, si Papa. And then, Tatski03. Shoutout daw sa Pido family. Taga Las Vegas sila. So, Pido family, kamusta po dyan sa Las Vegas? And then, kay Rene Munoz. Yun, siguro yung napanood niya yung nakaraang vlog, nag-jet lag tayo kasi nakaka-relate daw siya eh. So, kahit pa paano, okay na rin tayo sa adjustment natin sa pag-jet lag. Ibabalik na natin yung ano natin, yung cycle natin dito sa Pilipinas. So, shoutout for Sir Rene and Jean Munoz ng Muntinlupa. Kamusta po? So, next, si Rhea, ano to? Rhea Aquanico. Sorry ma'am kung tama pa. Rhea Aquanico. So, taga Las Piñas din siya sa Soldiers 4. Yan. Sabi mo sana magkita tayo dito sa South Mall. Ito po, nandito na po ako ngayon. Naggagala-gala lang, pakalat-kalat. Ayun. Kamusta po ma'am Rhea? Ito naman, kaibigan ko, si Jerry. Yan. Kamusta sa'yo, Parts Jerry? And kamusta rin kay Misty? Mrs. ni Jerry, si Misty. So, salamat sa panunood ng vlogs, no? Nood lang kayo para makita niyo yung update sa akin. So, yun. God bless. Pati rin pala kay Miss Irma. Kamusta po kay Miss Irma? Yan. Okay, next, si Oliver. Yung asawa niya daw, na taga San Francisco na si Hannah. Kamusta po, Miss Hannah? Waiting lang din si Sir Oliver sa kanyang petition. So, sir, pag-pray po natin din yan. Sana dumating na yung petition nyo and eventually magsama na kayo ni Miss Hannah sa San Francisco. So, next, si Miss Nicole Montecarlo ng Rota Northern Marianas, USA. Yan. Lagi din po nanonood ng vlogs natin. Maraming salamat po. Okay, Daddy Dudes. Shoutout daw kay Yaya Jocelyn, ang kanilang caretaker sa Fairview, Quezon City. So, Yaya Jocelyn, shoutout daw. And, yan, from Daddy Dudes. And next, shoutout po kay Moonlight Kaylee. Kaylee, tama ba? Kaylee. Shoutout Moonlight Kaylee. And then, shoutout din kay Ordi. Ang hirap i-pronounce, pasensya na. Awardy from Sanderford. Pasensya na po sa pronunciation ko. And last, si Sir Maynard Wilson from Derby, Kansas. Sir Derby, thank you po sa support. And sa lahat po ng mga nagpapa-shoutout at laging sumusupport sa vlogs ko, maraming salamat po. At syempre, ang huli natin pupuntahan yung ating pinag-workout. Si Teens dito rin madalas, kaming dalawa. So, kahit sa labas lang, masulyapan ulit natin. Hindi na kasi tayo member eh. Wala na tayong access. So, kahit dito lang sa labas, makita lang natin ulit. Tsaka, papakita ko lang din kay Teens para makita niya ulit. Ito ang pinag-workout ko for the last 4 years. Yan, bago tayo nag-US. Yan siya. Okay. Marami tayong vlogs dyan. Pag lagi tayo nag-ESM after natin mag-workout. So, masarap din balik-balikan. Kasi alam mo, hindi mo na ulit magagawa yung mga ginagawa mo dati, no? Kasi dito ka naka-base dati sa Pilipinas. Ngayon, alam mo, iba na. Alam mong long term ka na ngayon sa Amerika. Dito sa Pilipinas, parang ka na talaga bakasyonista. Ayun. So tayo'y magpapahinga muna, uwi muna tayo. Kahit pa paano na iikot ko kayo sa South Mall. Hindi man lahat, masyado kasing malaki to.
Hindi ko man kayo naikot lahat, pero at least napakita ko sa inyo yung madalas kong pinupuntahan pag pumupunta tayo dito sa mall. Mainit. Kaya kailangan talaga yung suot mo mautak ka eh. Dapat presko. Kung di abutan ka talaga ng pawis. So ayun. Uwi muna tayo. Maraming salamat sa palaging panonood ng ating vlogs. So sana nag-enjoy kayo ngayon. Kita-kits tayo sa susunod na vlog.